Ayan mga paryente, isang maganda umaga. Update po tayo. Ito na po yung ating papaya. Napakaganda tignan mga paryente kasi nilinis na po yung mga damo po doon sa gilid. Nilinis na. At ito kitang kita na po natin yung kalagayan po na ating red lady papaya. Malalaki na po sila mga paryente. Ayan, mayroon tayong ay tumatakbo punta rito. Ayan si Pulpot mga paryente oh. Nako, kahit saan na lang ito makakarating si Pulpot. Ayan. At sa likuran din po natin mga paryente, ito na po yung ating kalabasa. Kanina po pinapaumuyan po natin kasi kahapon po napansin na po natin na binisita na po tayo ng mga insektos. Kaya pinapaumayan po natin kanina. And malalaki na po sila mga paryente Ayan oh. At kahapon din po binigyan po natin sila ng yung abono. Kaya kitang-kita ho natin ang tataba po ng ating mga kalabasa. Pag ito'y nag-umpisa na pong gumapang at magkakaroon na po siya ng at least 7 to 8 na mga dahon, ay popruningan na po natin. Top pruning kung gagawin po natin dito mga paryente. Ayan. Ayan mga paryente. So na nga pala yun po ating mag-isang linggong po lang Japanese cucumber. Ayan oh. Marami pong sumisibol mga paryente. May ilan na hindi sumisibol pero kahapon po nagpahabol kaagad po tayo. Katulad po nito, yung dalawa po rito, bakante. Pangatlo, mayroon din po doon. Kukunti lang naman yung hindi po sumisibol at nagpahabol agad po tayo para hindi po medyo sobrang layo po yung agwat nila. Ayan, ito na po sila. Marami pong sumisibol mga paryente oh. At ito na rin po yung ating balag. Pagamat tapos na po ito pero tinitignan ko po hindi po tama po ito kasi dapat hindi po ito lumalaylay. Kasi pag itong ating pipino po yun nag-umpisa na pong gumapang, madadala po ito. Kaya ipapaayos po itong ating balag. Tsaka itong mga po rito napuputol, ito po giniba po ng ating mga alaga po rito. Kasi yung ating mga aso napakarami. Kahit saan na lang po naglalaro. Ayan, at dito na rin po sa ating likuran mga paryente, itong 4 na plat po rito. Pang-5 po yun doon, yung natamnan po ng papaya. Ito po inilaan po natin doon po sa ating siling panigang. Sa susunod na linggo maglipat tanim na po tayo dito sa ating siling panigang. Ayan. Ayan, update po tayo dito po sa ating kalamansi. Paminsan-minsan po binisita po tayo ng malalakas na ulan, kaya pansin po natin na unti-unti pong bumiberde yung pong mga dahon po nila. At sumisigla na po sila mga paryente at dumarami at lumalaki din po yung mga bunga po nila. At pansin rin po natin na marami na rin po yung mga bulaklak po, yung namumuti, yung mga bulaklak. Ayan. At ito na nga pala yung po ating yung mga plat po rito. Sisikapin po natin mamayang hapon makapaglipat po tayo makipaglipat tanim po tayo doon po sa ating talong. Pero hanggang lang dito lang po sa may butas mga paryente, kasi sa sobrang dami po nito gawin ho nating 2 batch. At bago tayo ipapalinis na rin po natin itong mga damo po rito. Matagal na rin po kasi ito. Buti na lang pagbutas po nila kahapon po yung lupa hindi po sumisiksik. Kasi nalagyan po kasi ng plastic mats. Kahit kapag pahinga po siya ng matagal-tagal, medyo buhaghag pa rin po yung lupa niya sa loob. Kasi hindi po nababasa. Hindi tulad po yung lupa po roon tumitigas kasi matagal ho dumating po yung ating plastic mats at naulanan, nainitan, kaya tumitigas. Ayan, at ngayong umaga po yung ating mga kasamaan po rito, kukuha po sila ng bio slurry doon po sa kabilang farm. Yung bio slurry
hahaluan po natin ng chicken dung. Yun pong ating gagamiting pang ano po rito, pangtabon po niya doon po sa ating mga punla, kasi wala nga ho tayong ano, hindi ho tayo nakapagpabaha po rito. Kaya yun na lang, mamayang hapon po sana ano, makukuha po natin at hindi ho tayo uulanin. Ayan, ayan mga paryente, silip po tayo dito po sa ating greenhouse kung nasaan nandito po yung ating mga punlang talong. Ayan, malalaki na po sila mga paryente oh. At hindi ho sila pare-pareho po yung ano, tubo po nila dito po banda mga paryente, sobrang laki na, samantalang dito medyo maliliit pa yung iba. Kaya mamaya po ano, ito po malalaki po rito, ililipat tanim na po natin ito mamayang hapon. At ito na nga pala, yun din pong ating ano, siling panigang sa susunod na linggo rin po mga paryente. Ito po ano, mailipat tanim na rin po natin, handa-handa na po yung ating plat po roon. At ito na rin po mga malalaki na po mga paryente. Kaya sana hindi po uulan mamayang hapon, mag ano na po tayo, ito malalaki po rito. Gawin ho natin 2 batches po yung paglilipat tanim po natin, kasi nga medyo kulang din po tayo sa tao. At alam naman ho natin kung gaano ka matrabaho po pag maglilipat tanim po tayo, kasi gagawin po natin po roon bago ho tayo maglilipat tanim, pupunduhan po natin ng tubig para hindi ho siya may stress. Ayan, ayan, pasok pa tayo dito po sa ating ano, greenhouse. Update po tayo dito po sa ating lettuce mga paryente. Ayan, ito na nga pala yung nasa table setup. Ito po yung batches 1 and 2, halos ano, magkakapareho na lang po sila ng tubo mga paryente. Hindi mo makikita kung alin po rito yung batch 1 at batch 2, kasi yun, nakapagtataka. Yung expectation ko po ano, yung mga mauunang batch magaganda kasi sobrang linis. Makayatang yung expectations ko po hindi po nangyari. Ayan, dito nga po sa bandang kaliwa po natin, dito po sa half A setup, mukhang ito na po yung magaganda. Ayan, at ito na rin po sa ating bandang kanan, itong half A setup, ito po yung batch 4. Ayan, medyo itong batch 3 at batch 4 medyo tingin ko po magaganda na po sila. Ang nangyayari ho kasi mga paryente, sa tingin ko lang, ano po kasi yung pong taga pangasiwa po rito po hindi lang po rito yung trabaho po niya, siya din po yung nagbibigay ng pagkain doon po sa ating mga layers. Kaya yung dapat schedule po niya na maglilipat tanim sa hapon, ginawa ho niya sa umaga, sobrang init. Kaya yun pong ano, nakikita ko pong dahilan na i-stress po yung ating mga lettuce, kasi ano, umaga naglipat tanim po siya, sobrang init ng panahon nung mga nakaraang 2-3 linggo, sobrang init. Kaya tingin ko po na-stress at nababansot po yung iba. Pero ito na bawasan na po itong mga paryente. Nakapagbenta na po tayo rito. Yung mga malalaki na benta na. Pero itong ano, masa po tayo dito po sa ating mga sa pangatlong batch at saka yung sa pang-apat, na mukhang magaganda na sila mga paryente oh. Kasi ano, sa bandang hapon na po ito siya nalipat tanim. Siyempre buong gabi magdamag, nakapagpahinga po siya. Hindi po katulad po itong ito ating batch 1 at batch 2 na umaga nilipat tanim. Na-stress siya paglipat pa lang ng paglipat tanim pa nga lang, na-stress na siya, tapos sobrang init. Yun ang nakikita kong dahilan. Ayan. Yan mga paryente, update na rin po tayo dito po sa ating okra. Ito na po yung ating okra mga paryente. At yun pong nagpalit po kasi tayo nung nakaraang linggo ng yung hindi po sumisibol na punla po natin. Nagpalit po tayo kahapon, at makikita ho natin na pag may maliliit po rito, ito po yung ipinalit. Ayan, may mga maliliit po dyan Ayan, medyo hindi kagandahan may mga butas-butas na mga paryente, kaya kailangan na rin pala ito paamuyin.
Yan, isama na rin po natin ito. Pag ano, mamayang hapon po papaamoy po tayo rito kasi mayroon na pong may mga butas-butas na ibig sabihin binisita po sila ng insekto. Ayan. Yan mga paryente, ito nga palang diniskarga po rito. Ito po yung mga bio-slurry galing po sa kabilang farm. Ito po ay byproduct po ng biogas po roon. At ang gagawin ho natin ngayon kasi matitigas po kasi mga paryente, kaya para po madurog po siya sasagasaan na lang po ng gulong po na mini dump. Kasi mamayang hapon po po tayo lipat tanim, at ito po yung organic fertilizer nito. Ito po yung gagamitin po natin pang yung pagtapon po niya pagkatapos mailipat tanim. Ito po yung lupa yung ilalagay po natin kasi napakataba po nito mga paryente. Ito po isang organic fertilizer. Ayan, hindi na po kasi tayo gumagamit pa po ng yung mga commercially available na mga synthetic fertilizer. Kaya malaki. Ayan, itong ginagawa po natin ngayon mga paryente, sinasagasaan po natin. Ito po bio-slurry kasi napakatigas po niya. At pag minamano-mano po kasi ito dinudurog, napakatagal po. Kaya ito na lang po ginawa po natin para madali lang siyang madudurog. Kasi mamayang hapon po na po tayo, maglipat tanim, at ito po yung gagamitin natin na pangtabon po doon sa ating doon po sa butas. Kaya buti na lang nahiram po natin itong mini dump galing po sa kabilang farm para marami ho tayo maikargang bio-slurry. Ito nga palang bio-slurry mga paryente, napakataba po ito. Ito po byproduct po ng biogas. Ayan.